Magandang araw mga kapatid. Welcome po ulit sa channel ko. At ngayon na araw, mayroon tayong bagong video. Ito po yung mag-cleaning ng ano. Actually, hindi to cleaning kasi yung evaporator nito is mayroong butas. Okay, so magpapalit tayo ng bagong evaporator. Pero kailangan tanggalin natin, baklasin natin yung dashboard. So, umpisahan ko na dashboard niya kasi dapat tanggal ang dashboard niya. So madali mo lang magtanggal ng dashboard nito mga kapatid kasi ano lang ito yung bara niya hindi na kailangan tanggalin. So dashboard, madali man lang yon. So ito na yung dashboard. So magtanggal mga kapatid, unahin nyo yung cover ng sa transmission cover para walang sagabal dito. Saka yung dashboard naman, ang sunod. Tapos siyempre unahin nyo tanggal yung stereo car para maka-access kayo doon sa ilalim, mga harness niya. So, manibela, baba. So, nandito yung dashboard niya mga kapatid. No? So, ito yung cover ng transmission niya mga kapatid. Ang yung dashboard naman, so natanggal ko na. So, ito mga kapatid. So, madali man lang ito tanggalin kapatid. So, tanggalin nyo lang yung sa ano dito, yung sa may panel niya, stereo car. So, mahugot na yan. So, ganyan lang mga kapatid. So, balik tayo doon. At saka, bago nyo matanggal doon sa evaporator casing sa loob, dapat tanggalin nyo muna yung fittings dito. So, ito, dyan, ito, mayroong ano dyan, isang bolt, dapat tatanggalin 10 mm, tanggalin para mahugot doon sa, no, sa loob yung evaporator casing. So, doon tayo. Mga kapatid, merong ano dito, bolt. So, tatanggalin nyo lang bolt para mahugot nyo itong evaporator casing niya. So, sundan nyo lang ako mga kapatid ha. Ito, sa saka yung ano dito, yung connection ng thermistor niya, dito mga kapatid. So, tanggalin para tapos kailangan nyo din matanggal, tanggalin yung ano mga kapatid, yung module ng ano niya, AC module kasi nakasagabal para mahugot nyo itong casing niya. So, kuha lang muna ako ng 12 mm na ratchet or socket. Ito mga kapatid, ito yung module ng ano sa AC niya. So, tanggalin ito kasi pag mayroon ito, hindi mo ito mahugot yung ano, yung casing niya kasi sagabal ito. So, kailangan tanggalin itong module niya. Mga kapatid, ito yung module niya. So, ilagay nyo lang dito para may lugar doon. Tapos itong mga harness niya mga kapatid, dapat tanggalin to para hindi siya sagabal ito. Yan. Ito naman sa blower niya. Yan. So, ito. So, ito yung sa blower niya mga kapatid. So, yan. Yan, natanggal na yung ano doon. Ito na mga kapatid. So, hugutin nyo lang dito mga kapatid. Yan. So, yan mga kapatid. Yan. So, ito na mga kapatid. Ito na yung casing ng evaporator niya. So, yan. Iwan yung bara niya mga kapatid. So, ito lang makuha niya.
So tatanggalin natin yung evaporator kasi papalitan natin ng bago kasi leaking to. Leak. So ito mga kapatid, oh. Ito yung evaporator niya. Yan. Ito leaking kapatid, oh. Amoy ano siya, oily at saka amoy freon. So ito papalitan natin to mga kapatid. So magbili tayo ng bago nito. So magbili muna ako mga kapatid, sundan nyo lang ako tapos balik natin. Balik natin. So yung pagtanggal natin at saka pagbalik, pare-pareho lang mga kapatid. So ito yung dahilan bakit hindi siya malamig. So malinis naman pero wala nang freon kasi leaking nga. So ito yung ebidensya. So sundan niyo lang ako mga kapatid, ipagbalik mamaya at saka pag ano natin pag paandar natin. Ito na mga kapatid, oh. Ito na yung bago. Ito yung luma. So palitan natin kasi leaking talaga. So ito na. Okay. Ito yung bago mga kapatid, oh. Ilipat natin tong expansion valve. Check natin yung o-ring. Okay, bago naman yung o-ring. Sa yung pag-open ko kanina, mayroon naman siyang pressure. So talagang walang leaking to. Bago eh. Pagkagamitan natin siya ng oil para pagkabit ng ito, lagyan nyo ito ng oil mga kapatid. Yung o-ring niya para pag at saka yung naman, lagyan nyo na lang. Okay. Tama yun. So ito yung lumang expansion valve. So lilinisan lang natin. Yan. Yun, para sigurado walang tagas mga kapatid. Ito mga kapatid, ibalik na natin. So ito yung thermistor niya or thermostat. So dapat kung ano yung posisyon na dito sa luma, so yun pa rin ang posisyon niya dito. So ito yung posisyon niya. So gisukat ko yan, ilang fins, saka dito sa ilalim, para yung shut off niya, pareho lang sila. So balik natin to mga kapatid. Yan. Hindi na natin lilinisan to kasi malinis man. Nalinisan ko na to noon. Mga kapatid, so ito na. Ito na yung bago. So i-cover ko na lang tapos balik na lang doon. Saka pagkarga ng freon mamaya. Yan mga kapatid, nakabit na. Pwede na ikabit doon. So let's go. Yan, balik na kapatid. So, balik na itong mga bolt. So mga kapatid, 3 bolt lang dito. Tapos sa ibaba mayroon diyan, 2. Yun lang. Tapos pangbalik na yung mga yung mga harness na sa mga socket, lang. Balik lang sa dating posisyon. So, yun ang mga kapatid. So, pagkatapos nito, ibalik na yung dashboard mamaya. Okay. So, ito, nakabit na mga kapatid. Yung 3 bolt, yung connection sa thermistor niya, thermostat. So, sa harap, yung sa blower, niya, sa speed. So, okay na. So, ikabit na natin yung dashboard. Pagkabit naman nito mga kapatid, medyo mayroon lang mga teknik dito para matanggal at sa mabalik sa mga kapatid. Yan. So, yan. Yan, mayroon yung lock dito mga kapatid. Sa kabila din plastic, clip lang yan mga kapatid. I-secure nyo yung mga dito, harness ng yan, stereo car, aircon naman to. Ito yung sa hazard, yun na lang. So, yan.
So yan na, plaster na kapatid. So ito yung lock dito sa ano sa mayroon ding isa dito doon sa kabila. Yon. So yun, kabit na lang yung mga ayan, basta nakabit na. So ito, mayroon na tong ano. So yan mga kapatid, so ganyan lang. So itong balik na lang yung mga bolt, stereo car, saka ibalik na lang yun. Yun ya. Tapos kargat na tayo ng preyon. So bago magkarga, mag-vacuum muna tayo. So pakita ko sa inyo mamaya pag vacuum mga kapatid. So ito na yung ano mga kapatid, pagkabit ng dashboard, simple lang. So makabit na yung dalawang bolt dito, balik yung steering niya. Tapos yung sa speedometer niya, cover. Wala na, tapos na. So, karga na tayo ng preyon mga kapatid. So, abangan nyo mamaya pagkarga ng preyon at saka matesting natin kung gaano sa kalamig. So, mga kapatid, so nakabit na lahat. Ang doon sa ano niya, panel, nakabit na. Cover ng transmission, nakabit na. Ang control switch ng AC, kabit na. So, okay na mga kapatid. So, nagbabacuum na ako doon sa kabila. Gina-vacuum ko na mga kapatid. Tayo natin mga 20 minutes. So, kanina pa to. Pwede ko na to papatayin kasi kanina pa to. Mga ano na to, mga 25 minutes na. So, ito yung vacuum. Yan. So, nag-under siya. Yun, vacuum siya mga kapatid. Oh. So, pwede na to patayin kasi mga 25 minutes na to eh. Mas matagal, mas maganda. Yan, tapos dito mga kapatid, obserbaran nyo, yan, naka-negative yan siya. Oh. Obserbaran nyo, mga 5 minutes, pag hindi ito babalik sa 0, so okay yun. At saka dito, so mga 5 minutes, ay ano natin, obserbahan natin. Okay na siya. So tatanggalin natin itong vacuum, kasi mamaya charge natin ng freon. Yan. Pero bago tayo mag-charge ng freon mga kapatid, ito yung pinakamagandang gawin para mas malamig yung aircon. Yung sa condenser niya, iwawasingan natin, hugasan natin kasi maalikabok na. Isa din yung dahilan na hindi masyado malamig kasi mag high pressure siya. So hugasan natin bago tayo mag-charge ng freon. So iligpit ko lang to tapos magwawasin. So yan mga kapatid, more than 5 minutes na. So hindi nagbaba yung gauge natin to 0. So ibig sabihin walang leaking kasi bago na yung evaporator niya. So ngayon mag-charge na tayo ng freon mga kapatid. So ito na. 134E Clea to mga kapatid kasi mas maganda yung Clea. Hindi ko po pinopromote yung Clea. Sinasabi ko lang mas maganda na brand. So, open na mga kapatid. So, ganito yung pag-charge niya mga kapatid. So, i-ano nyo muna, ipalabasin nyo muna yung hangin. Yan yung i-open nyo dito. Yan, so, okay na yun. Labas ng hangin doon. So, pag mag-charge kayo, initial charging mga kapatid, dito kayo sa liquid line, sa magkarga. So, initial yan mga kapatid, oh. So, yan. Partial mo na yun. Tapos, paandarin na natin. So, yan mga kapatid, abangan nyo lang mamaya. Initial charge pa yun. So, pag lamig niya, i-video natin. So, yan. Nag-start na yung engine mga kapatid. Yung compressor, nag-under na din. So, medyo malamig na sa kunti, oh. Pero yung pressure niya mga kapatid, nasa 20, 25 pa at saka 110. So, kulang pa yan mga kapatid. Pag-charge pa tayo, tapos hintayin natin mag-high pressure yung, mag-high speed yung fan para doon natin malaman kung accurate karga niya kasi high speed na yung ano niya. So, hintay-hintay lang tayo mga kapatid. Malamig na siya pero kulang pa yung karga natin mga kapatid. Malamig na yung suction line. So ibig sabihin malamig na yan pero kulang pa yan kasi dito tayo magbase sa gauge na mga kapatid. Pangbalang sa ano natin, sa final reading natin mga kapatid para malaman natin yung exact na karga ng BIOS. Ayan mga kapatid, nasa 175 na yung ano niya, karga. Ang sa low side nasa mga 33, 34. Saka yung
liquid, ano niya, suction line, ano na siya, malamig na masyado, tapos nag-shut off na din siya, yung thermostat nito, yan, nag-shut off siya, shut off, yung thermostat nito na almost full, so halos 100%, tapos yung fan niya, fan speed na sa number 3, so nag-shut off siya, so, ibig sabihin, okay na yung lamig nito mga kapatid. So, ganun lang po mag-charge mga kapatid. Basta, importante, number 3, shut off siya. Halos full yung thermostat niya. Kaya na yung shut off. So, ibig sabihin, yung lamig niya ay napakalamig yan mga kapatid. So, sana nagustuhan yung video nito. So, ganyan lang po, mag-cleaning o mag-change ng evaporator ng Vios na sasakyan. 2014 model. Salamat, God bless po sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng mga subscribers ko at sa mag-subscribe pa sa akin. God bless po sa inyong lahat.